Tuloy-tuloy po ang pag-atake ngayon ng mga sinasabing kalaban ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at ng kanyang pamilya. So ngayon, nako, ito naman ho yung Dolomite Beach. Ang pinag-iinitan ho ngayon dahil sa mukhang iba hong mga issue hindi po umeepekto at hindi po pininiwalaan ng taong bayan. Pero dito ho sa pagkakataong ito, dahil sa di ba matindi ho yung mga nangyaring pagbaha dito po sa Metro Manila, ay ngayon napag-iinitan ho at sabi po ng MMDA may mga natukoy na po sila na mga lugar na nagiging dahilan ng pagbaha. Alam niyo ho, biro niyo, 3 taon na ho itong administrasyong ito. Ngayon lang po nila natukoy kung ano ang sanhi ng nasabing mga pagbaha. So ngayon lang po nila susolusyonan, samantalang noong nakarang taon ay di ba mismong si Pangulong Marcos Jr. sa kanyang State of the Nation address ay mahigit sa 5,500 na raw po na mga flood control projects ang natapos na at patuloy po ang ginawa. Pero matapos po ang ilang araw, umulan, bumaha. Pero ito sa pagkakataong ito, mga kababayan, ay nakakuha po ng alibay. Ito pong MMDA at ang kanilang gusto pong sisihin ay ito hong Dolomite Beach. Mga kababayan, at meron din isang kongresista na naghain po ng resolusyon na iimbestigan po ito hong Dolomite Beach. So, biro nyo, 3 taon na po ang Marcos Jr. administration. Ngayon lang po sila nagngangawa dito sa isyong ito. Samantalang nung sa panahon po ng Duterte administration, puro papuri ang ginagawa nila dahil sa napakaganda raw ng tanawin dyan po sa Ross Boulevard sa Manila Bay dahil nga dito sa Dolomite Beach. Pero bago natin pagpatuloy, sa mga bago lang po sa ating channel, mag-subscribe na po kayo. Huwag niyo pong kalimutan. Samantala, balikan nun natin, ito hong Dolomite Beach, ang itinuturo na dahilan. Ano ho kayo ito? Alibay ba ito o palusot ng MMDA? Kasi pinababandera ho nila, Dolomite Beach, ano ba yan? Parang dyan lang naman sa Maynila, no? At buong Metro Manila, binabaha ito, pakinggan ho muna natin itong report na ito. MMDA ang mga flood-prone streets sa Metro Manila. Sinabi rin ng ahensya na isa ang Dolomite Beach sa Maynila sa mga nagiging sanhi ng pagbaha. Narito ang agenda report ni Paulo Barcelon. Asahan raw ang pagbaha sa ilang major thoroughfares sa Metro Manila ngayong tag-ulan. Kabilang dyan ang buong Marikina City, Maysilo Circle sa Mandaluyong, Espanya Boulevard at Taft Avenue sa Maynila, Araneta Avenue, Commonwealth Avenue at EDSA Camp Aguinaldo sa Quezon City at ilang bahagi ng Muntinlupa, Parañaque at Las Piñas. Ayon sa MMDA, binabaha ang mga nabanggit na lugar dahil sa dami ng ulan, mababang lokasyon at problema sa basura. Bilang tugon, naglatag na mahakbang ang pamahalaan, partikular ang MMDA at DPWH para maibsan ang epekto ng mga pagbaha. Kabilang dyan ang pag-rehab sa ilang pumping stations gaya ng Sabalut, Vitas, Labasan, Paco, Makati at Santa Clara. Patuloy ring isinasailalim sa rehabilitasyon ang 20 pumping stations, 4 naman ang kasalukuyang ginagawa. Kaninang umaga, binuksan ang isang floodgate sa Manila Yacht Club sa Rojas Boulevard malapit sa Dolomite Beach. Ayon kay MMDA Chairman Don Artes, isa raw ito sa mga nagdudulot ng pagbaha sa lungsod ng Maynila. Parte lang po kasi yung drainage system doon sa Dolomite Beach project. Kasi nga, according sa Mandamus Order ng Supreme Court, nalilisin yung tubig na dinidischarge sa Manila Bay. Yung tatlo pong outfall, isa na po ito, ay hinarang po yung tubig. Wala pang pahayag sa ngayon ng DENR, ang lead agency na nagpagawa ng Dolomite Beach noong panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nagsagawa rin ng inspection ng MMDA sa MRT-7 Batasan Station. Okay, so yun ho mga kababayan at maliwanag na ginamit na naman po na alibay ng MMDA ito hong Dolomite Beach at ngayon lang ho sila muli nagsasagawa ng paglilinis kung kailan ho tag-ulan na. Kita nyo naman ho yung kapalpakan ho, no? At malaking kapabayaan ng MMDA. Di po ba? Dapat noong tag-araw, bilang paghahanda sa pagpasok po ng tag-ulan, alam naman ho natin lahat kung anong buwan pumapasok po yung tag-ulan, di ba? Hunyo. Dapat Marso pa lang ho, panahon ho ng tag-init, ay nagsagawa na ho sila ng paglilinis. Ngayon, ang kinakatwiran ho nila mga kababayan ay
ito hong mababa raw na lugar, talagang malakas daw ho yung buhos ng tubig ulan. Yan po ang kanilang dahilan kung bakit daw bumabaha. Nasa na yung flood control projects na binabanggit ho, ibinibida, ipinapagyabang ni Pangulong Marcos Jr. noong nakaraang SONA. Di ba sabi niya, 5,500 flood control projects ang natapos na at may ginagawa pa. Dito po sa Metro Manila ay mismong si MMDA Chairman Romando Artes, sabi niya may mga isinasagawa pa na mga rehabilitation. Bakit ngayon lang? Kung kailan ho umuulan na at bumabaha at pinag-initan pa ho itong Dolomite Beach. Mga kababayan, grabe ho talaga, no? Lahat po ay sinisilip at siguro baka sa ibang mga issue, mukhang hindi kumakagat, hindi kinakagat ng tao. Na idikit kay dating Pangulong Duterte itong issue ito. Lipat tayo rito sa Dolomite Beach. Grabe ho, no? Eto pa, meron pa isang tumatahol na kongresista na naghain po ng resolusyon at siya po ay nais magpaimbestiga dito po sa Dolomite Beach. Biro nyo, makalipas po ang 3 taon ng Marcos Jr. administration, di ba? Kasi sa ilalim po ito ng Duterte administration, ito hong Dolomite Beach. Ngayon lang po sila magpapaimbestiga. Pakinggan ho natin. Kaya, ano ho ba ito? Kayo ho, sa ating mga viewers, ano ho nakikita niyong motibo rito? Biro nyo, 3 taon na ho, nasa kalahating termino na ang Pangulong Marcos Jr. Ngayon lang ho nila nakita, natukoy na ang itong Dolomite Beach ang isa sa dahilan daw po ng mga pagbaha diyan po sa Maynila. Siguro pwedeng maring makasabi natin kung yan po yung papapigil ng tubig pagdaloy at nagiging dahilan ng pagbaha. Bakit nyo lang nalaman? 3 taon na kayo. Mga inutil kayo, di ba? Ito, pakinggan ho natin mga kababayan. Ito, isang kongresista. Nagsasabi na paimbestigahan daw. Ito. DENR sa mga LGU sa Metro Manila na paghandaan na rin ang magiging epekto ng malawakang pagbaha sa NCR. Sa isang pahayag, sinabi ng ahensya na handa silang makipagtulungan sa MMDA at sa mga LGU sa pamamagitan ng isang science-based approach, gayon din ang mas maayos na solid waste management. Yan ay matapos ang naging pahayag ng MMDA na ang Dolomite Beach sa Manila Bay na sinimula noong Duterte administration ang isa sa mga naging dahilan ng malawakang pagbaha sa kabisera ng bansa. Kasabay rin ito ng paghahain ng resolusyon ni Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon na layong paimbestigahan sa Kamara ang Manila Bay Rehabilitation Project. Para sa agenda. Kaya mo, at 3 taon na po ang Marcos administration. Ngayon, paimbestigahan daw ho itong Manila Bay Rehabilitation. Nakasilip po sila ng butas Siyempre, ngayon po ay panahon ng tagulan at maraming pong mamayan ang nagagalit dahil sa patuloy na pagbaha. So, inililihis po ang tunay na issue dito, mga kababayan. Ang malinaw na usapin ho rito, bakit nagbabaha sa Metro Manila? Ayun ang sabi, malakas daw ho kasi ang tubig ulan, hindi raw po kinakaya ng mga drainage at yung pumping station. Alam niyo naman pala na ganyan, dapat ho, gumawa kayo ng mas malaking drainage system na kakayanin yung kahit na gaano katambak yung tubig ulan na ibubuhos. Di po ba? Marami ho mga paraan, pero puro paninisi po ang ginagawa, di ba? Pinagmamalaki ho, di ba, mismo ni Pangulong Marcos, marami ho mga flood control projects. Nasaan na yan? Nasaan yung mga proyektong yan? Pag gano'n, parang mahihina ho ang ulo ng mga yan. Dahil kung gagawa ka ng proyekto, nasa tingin mo hindi makapagre-resolba o walang solusyon sa baha, ba't ka gagawa? Mag-aksya ka lang ng pera. So, ang tamang solusyon ho rito, mga kababayan, sabi nga po, dahil sa mga basura, o anong gawin sa basura? Di maghigpit ho kayo sa bawat LGU, barangay, talagang pagbantayan nyo. Alam nyo naman talagang karamihan ho sa mga Pilipino, di ba? Kulang po sa disiplina, di po ba? So, mga nagtatapon ng basura, pag nakita nyo talagang higpitan, di parusahan. Pero alibay na lang ho ito, mga kababayan. Tapos 2025 na ho ngayon, 2022 po sila naupo. Ngayon lang ho gustong paimbestigahan sa Kongreso naman.
ito hong Manila Bay project na ito, rehabilitation project. At na kung saan, mga nauna dyan, pinupuri ho ng mga yan na mga politiko ngayon na noon ay sumisip-sip po sa Duterte administration. No? So, kung sino nakaupo, doon sila nakasiksik. Mga kababayan. So, dito hindi ko nakikita yung tunay, kasi alam nyo, may mga naghahain ng panukalang batas at resolusyon na may yung tunay ho, yung kanilang na pagmamalasakit sa taong bayan, wala hong ibang masamang motibo. Dito ho, makikita nyo ho, gusto hong pasamain lalo yung imahe ng Duterte administration. Kung sabihin natin naka-apekto yung Dolomite Beach. Pero parang pinalilitaw ho, pangkalahatan na siguro may portion lang ng kaunti dyan sa Maynila. So gagawa ng paraan. Pero lahat to parang kasi yan po yung produkto ng Duterte administration, kaya talagang lahat po pinabandera na ho, mga kababayan. So nakahanap na po sila ng alibay para pag sabihin, bumabaha rito sa Maynila, ituturo na nila, hindi, Dolomite Beach kasi yan Hindi nila isisisi sa kanilang sarili na palpako sila at hindi po nila ginagawa yung kanilang trabaho na ayusin yung ating drainage system. Biruin nyo ngayon, kung kailan tag-ulan na ho, ngayon lang ho kumikilos itong MMDA. Ang tagal-tagal ho mula Enero hanggang Abril o Mayo. Di ba? Hindi pa talaga matindi ho yung mga pag-ulan. Bakit hindi kayo kumilos doon? Yung project na yan ho, pagdating ho ng January 1, epektibo, nagkabisa na, di ba? Yung bawat project ho ng mga ahensya ng gobyerno at may mga inilaan diyan sa paglilinis kung ano mga drainage system na yan. So anong ginawa nila? Ngayon, nakakita ho ng butas, ito naman sisihin natin, yung Dolomite Beach. Kasi gawa yan ng Duterte administration So, alam niyo ho, sa mga ganyan lalo yung pinagagalit ng tao mga kaubayan. Talagang nakikita ho talaga yung mga sablay at kapalpakan. Kung ano-ano ang alibay. Pwede nyo naman na hindi nyo nabanggitin lahat to, di ba? Ang pinaka dapat ho sisihin dito mismo, yung MMDA. Kasi sila na po ang nangangasiwa ng flood control dito po sa Metro Manila kasi wala na po sa DPWH yan. Bagamat sila po may ugnayan. So dapat ho, kung masikip, maliit po yung drainage system dito po sa Metro Manila, anong gagawin? Dilakihan? Di po ba? Sasabihin basura maghigpit sa pagtatapon ng basura. May nakita na huli. Parusahan. Yung mga LGU at hanggang sa barangay, dapat yan ay katulungin para sa pagbabantay, sa paghigpit sa basura, sa pagtatapon, maling pagtatapon ng basura. Ganun ho. Kaso wala dahil sa baha, hindi. May Dolomite Beach kasi. Kita nyo, mga kababayan. Tapos ngayon, tapos ang 3 taon, mag-iimbestiga sa Kongreso. Grabe ho talaga, Kayo ho, ano pong pananaw nyo sa ating mga viewers? Dito ho, pinag-iinitan. Ito hong Dolomite Beach. Makalipas po yung 3 taon na ngayon, di ba, pumapasok na ho ang mahigit sa 3 taon yung Marcos Jr. administration. Nakarang taon na, sentro ho dyan sa mga flood control projects Bilhin nyo, nagtalumpati ang Pangulo, inayabang, nakagawa na kami ng 5,500 flood control projects. Tapos po ng ilang araw, bumaha. Di ba? Hindi po sila, kumbaga sana sinang-ayunan ng may kapal. Ayun ho, ipinakita, pinaramdam yung mga flood control projects yung palpak. Ganun ho. Okay, so yun lang ho mga kababayan at talagang tuloy-tuloy ho yung mga pag-atake sa Duterte administration at abangan po natin yung mga susunod mga kababayan. Pero dito ho sa ating channel ay ating i-discuss ho yan at ating bibigyan ng opinion at pagpapaliwanag para na rin po sa ating mga kababayan. Okay? So maraming salamat muli. Ito po si Ka Eli. Magandang araw po sa ating lahat.